Naranasan niyo na bang madama na nawala na ang lahat sa inyong buhay? Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang babaeng kinilala bilang pinakamalamig at pinakaperpektong reyna ng Hollywood. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang reputasyon at pamilyang binuo sa buong buhay niya at nalugmok siya sa matinding kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng kanyang kadiliman, isang maliit na film team mula sa Pilipinas ang dumating sa buhay niya. Sa isang lugar na walang malaking puhunan ng Hollywood o mga makabagong kagamitan, muli niyang natutunan ang nawala niyang diwa ng sining at ang init ng pagmamahal ng tao. Magtagumpay kaya siyang muling buuin ang kanyang buhay sa Pilipinas at makamit ang isang milagrosong tagumpay na hindi niya man lang pinangarap sa Hollywood, ang teknolohiyang gumulat sa buong mundo, at ang nakatagong nakaaantig na tunay na kwento sa likod nito. Magsimula na tayo. Ako si Jacqueline Hunt, isang Hollywood special effects director sa kalagitnaan ng aking 50s. Hayaan ninyong ikuwento ko ang aking buhay. 30 taon na ang nakalipas, isa akong bagong graduate sa kolehiyo. Noong huling bahagi ng 1980s, naging bunso ako sa CG team ng isang SF film na gumimbal sa buong mundo. Ang trabaho ko lang ay magtimpla ng kape at mag-photocopy ng mga dokumento, pero masaya ako. Ito ang dream job ko. Nagtrabaho ako araw at gabi, at sinipsip ko ang lahat ng kaalaman ng aking mga senior na parang espongha. Sa loob ng 5 taon, naging team leader ako, at sa loob ng 10 taon, naging director. Tinawag nila akong henyo. Pagsapit ng 2000s, ang pangalan ko ay naging isang tatak sa Hollywood. Nagkaroon ng kasabihan na anumang pelikulang kasama si Jacqueline Hunt ay siguradong magiging matagumpay. 4 na beses akong nanalo ng Academy Award para sa isang space epic series. Tinawag ako ng media na reyna ng special effects. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan na iyon ay may mga sakripisyo. Nakipaghiwalay sa akin ang asawa kong si Mark at kinamuhian ako ng anak kong si Sofia. Sinabi niyang hindi niya maintindihan ang isang inang workaholic. Noong nakaraang taon, ipinalabas ang isang malaking proyektong inihanda ko sa loob ng 2 taon. Ang production cost pa lang ay $250 milyong. Ginamit ko ang lahat ng pinakabagong teknolohiya at daan-daang staff ang naging bahagi nito. Sigurado ako, kikita na naman ito ng malaki. Ngunit ang resulta ay kakilakilabot. Ang kinita sa unang linggo ay hindi man lang umabot sa kalahati ng inaasahan. Mas malupit ang mga puna ng mga kritiko. Isinulat ng New York Times, ang teknolohiya ni Jacqueline Hunt ay perpekto pa rin. Ngunit wala itong kaluluwa, hindi na naantig ang mga manonood sa magagarbong eksena ng pagsabog. Mas direkta ang sinabi ng Rolling Stone, tinawag itong ang huling pagwawala ng isang dinosauro na lipas na sa panahon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga artikulong iyon. Pakiramdam ko ay gumuho sa isang iglap, ang 30 taon kong karera. Ipinatawag ako sa conference room ng production company. Pinaligiran ako ng mga ehekutibo. Sinabi ng chairman, Jacqueline, kailangan nating maghanap ng bagong direksyon. Tapos na ang panahon mo. Idinagdag ng isang batang producer, ang gusto ng mga manonood ngayon ay emosyon. Ang iyong technology-centered approach ay hindi na gumagana. Gusto kong tumutol, ngunit wala akong masabi. Ang mga numero na ang nagsasabi ng lahat. Pagbalik ko sa opisina, nanghihina akong napaupo sa aking silya. Para akong tinutuya ng mga plake at tropeo na nakasabit sa dingding. Tumunog ang aking cellphone. Si Sofia. Ma, napanood ko yung pelikula. Sabi ko na nga ba? Ganyan ang nangyayari kapag pera lang ang hinahabol mo. Malamig ang boses ni Sofia. Nagalit ako. Ano bang alam mo para magsalita ng ganyan? Alam mo ba ang takbo ng industriyang ito? Sigaw ko at ibinaba ni Sofia ang tawag. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Mag-isa lang ako sa malaking bahay. Isinakripisyo ko ang lahat para sa tagumpay. Pero ngayon, pati ang tagumpay na iyon ay nawala na. Tumulo ang aking mga luha. Kailan pa ba ako naging ganito? Kailan pa ako naging isang malamig na makina? Nagising ako ng 3:00 ng madaling araw at tumingin sa salamin. Isang kulubot na mukha, pagod na mga mata, at isang malamig na ekspresyon. Ito ako, hindi isang reyna ng Hollywood,
kundi isang malungkot at matandang babae. Isang linggo akong hindi lumabas ng bahay. Paulit-ulit na tumatawag ang ahente ko, pero hindi ko sinasagot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Isang araw, binuksan ko ang Instagram ni Sofia dahil sa nakasanayan. Ito na lang ang paraan para malaman ko kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Napansin ko ang isang komento sa pagitan niya at ng isang kaibigan. Di ba mahilig ka sa mga pelikulang Pilipino? Panoorin mo to. Sobrang ganda. May pamagat ng pelikulang inirekomenda ng kaibigan niya. Ito ay isang fantasy film na tinatawag na Bulaklak sa Ilalim ng Buwan. Naging interesado ako. Ano kayang klaseng pelikula ang gusto ni Sofia? Hinanap ko ito sa Netflix at nandoon nga. Tahimik lang itong nakalagay sa kategorya ng mga pelikulang Pilipino. Ang budget nito ay mukhang wala pa sa 1% ng pelikula namin. Maging ang poster ay mukhang simple. Pinindot ko ang play button nang walang anumang inaasahan. Ang nasa isip ko lang ay magpalipas ng oras. 5 minuto pa lang matapos magsimula ang pelikula, napasandal ako pasulong. Pagkalipas ng 10 minuto, lubusan na akong napasok sa screen. Hindi ako makapaniwala. Ang special effects ay kamangha-mangha. Hindi. Kulang ang salitang kamangha-mangha. Ito ay maganda. Para itong mahika. May isang eksena kung saan sumasayaw ang bida sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga talulot ng bulaklak na gawa sa CGI ay tinatangay ng hangin, ngunit hindi ito mukhang totoo. Sa halip, mas mukha pa itong totoo kaysa sa totoo. Dahil mayroon itong emosyon, bawat talulot ay naglalaman ng kalungkutan ng bida. Hindi ko maintindihan kung paano ito naging posible. Lalo akong nagulat sa eksena kung saan lumitaw ang isang dambuhalang bakunawa. Sa Hollywood, gagawin namin ang isang dragon na may detalyadong kaliskis at makatotohanang texture, ngunit iba ang bakunawa sa pelikulang ito. Ang dating nito ay parang isang watercolor painting na kumakalat sa tubig. Lumilipad ito sa kalangitan na parang tinta na humahalo sa tubig. Sa teknikal na aspeto, simple lang ito, ngunit napakalakas ng dating. Habang pinapanood ko, naninikip ang dibdib ko. Nang matapos ang pelikula, hindi ako makagalaw ng matagal. Tulala kong pinanood ang ending credits. Special Effects Director, Miguel Reyes. Hinanap ko ang pangalan niya. Isang 38 taong gulang na direktor na Pilipino. Wala siyang espesyal na pinag-aralan o karanasan sa Hollywood. Isa lamang siyang taong gumagawa ng mga low-budget na pelikula sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. Paano nakagawa ang isang taong tulad niya ng mas mahusay na obra kaysa sa akin? Mas limitado ang kanyang teknolohiya, budget, at tauhan kaysa sa akin. Pinanood ko ulit ang pelikula. Sa pagkakataong ito, sinusuri ko ito. Pinahinto ko ito, bawat eksena, sinusubukang unawain ang teknolohiya. Ngunit hindi ko malaman. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. 3 beses kong pinanood ang pelikula hanggang 4:00 ng umaga at doon ko napagtanto kung ano ang nawala sa akin. Matagal na pala akong nakatuon lamang sa efficiency. Mabilis, marami, magarbo. Iyon lang. Ngunit iba ang pelikulang ito. Mabagal ngunit masinsinan, simple ngunit taos-puso. Bawat frame ay naglalaman ng kaluluwa ng gumawa nito. Kinabukasan, nagpasya ako. Kailangan kong makilala ang taong ito. Kailangan kong matuto. Isang 50 anyos na Academy Award winner na gustong matuto mula sa isang 30 anyos na direktor na Pilipino, isang katawa-tawang ideya, ngunit ang aking pride ay matagal nang gumuho. Ang kailangan ko ay isang bagong simula. Inabot ako ng 3 araw sa pagsusulat ng email. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Noong una, mahaba kong ipinaliwanag ang aking karera. 4 na Academy Awards, box office success ng mga pelikula, mga sikat na direktor na nakatrabaho ko. Umabot ito ng 2 pahina. Binura ko lahat. Ano pa ang silbi ng mga iyon? Sumulat ako ulit. Sa pagkakataong ito, mas mapagkumbaba. Naantig ako sa iyong obra. Gusto kong pumunta sa Pilipinas para matuto. Tanggapin mo sana ako bilang iyong estudyante. Binasa ko ito at parang sobrang kaawa-awa. Binura ko ulit. May natitira pa pala akong pride. 3 pagsubok.
Nagpasya akong maging tapat. Magandang araw, Direktor Miguel Reyes. Ako po si Jacqueline Hunt. Napanood ko ang iyong pelikulang Bulaklak sa ilalim ng buwan. Nagulat ako. Ikinahiya ko ang ginawa ko sa loob ng 30 taon. Ang iyong teknolohiya ay mas mahusay kaysa sa Hollywood. Hindi, mayroon itong higit pa sa teknolohiya. Gusto ko itong matutunan. Maikli ngunit taos-puso. Nagdagdag ako ng isang pangungusap sa huli. Mas magiging masaya ako kung tatanggapin ninyo ako bilang isang kasamahan, hindi bilang isang estudyante. Nanginginig ang kamay ko nang pinindot ko ang send button. Natatakot akong tanggihan. Hindi, mas natatakot akong hindi pansinin. Lumipas ang isang araw. Walang sagot. Ganoon din sa ikalawang araw. Tiningnan ko kung tama ba ang email address at tama naman. Sa ikatlong araw, susuko na sana ako. Ngunit 11:00 ng gabi, may dumating na email. Director Jacqueline Hunt, paumanhin po sa huling pagtugon. Hindi ako makapaniwala kaya ilang araw ko itong pinag-isipan. Paano ko po kayo matuturuan, isang alamat na tulad ninyo, ngunit ramdam ko ang inyong katapatan. Maliit lamang ang aming team at mahirap ang aming kalagayan, ngunit magiging isang karangalan kung makakasama namin kayo sa paggawa ng pelikula. Nagpatuloy si Direktor Miguel Reyes. Ngunit mayroon po akong kondisyon. Ang aming team ay parang isang pamilya. Mas pinahahalagahan namin ang pantay na relasyon kaysa sa herarkiya. Maging alamat ka man o baguhan, para sa amin ay pare-pareho tayong kasamahan. Hindi tayo magtuturo at matututo ng teknolohiya, kundi magbabahagi ng damdamin. Kung posible po iyon para sa inyo, malugod po namin kayong tinatanggap. 5 beses kong binasa ang email na iyon, lalo na akong napatigil sa bahaging magbabahagi ng damdamin. Kailan ba ako huling nagbahagi ng damdamin sa isang tao? Puro profesional na relasyon lang ang mayroon ako, walang tunay na koneksyon. Nawala ko na ang pamilya at mga kaibigan ko. Agad akong sumagot, tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Gusto ko ring maging isang kasamahan. Hindi, higit pa riyan, gusto ko munang maging isang tao. Pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Pagkatapos kong isend, kumabog ang dibdib ko. Mas malakas ang pananabik kaysa sa takot. Tinawagan ko ang ahente ko. Sinabi kong mawawala ako sa Amerika ng matagal. Nagulat ang ahente ko. Sinabi niyang hindi ako dapat umalis sa ganitong sitwasyon, na dapat akong maghanda para sa aking comeback project. Matigas kong sinabi, ito na ang magiging comeback project ko. Nag-impake ako. Hindi ko kailangan ng marami. Isang laptop at ilang damit ay sapat na. Sa taxi papuntang airport, tumingin ako sa labas ng bintana, ang tanawin ng LA, kung saan ako nanirahan sa loob ng 30 taon, ay parang naging banyaga. Siguro ay handa na talaga akong umalis. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, umuulan. Si Direktor Miguel Reyes mismo ang sumundo sa akin. Mas bata siya tingnan kaysa sa larawan. Ngumiti siya nang mahiyain at nagsalita sa pautal-utal na Ingles. Welcome to the Philippines, Miss Hunt. Malamig kong sinagot, Jacqueline na lang. Tahimik ang sasakyan papuntang Maynila. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Direktor Miguel, ngunit maikli lang ang sagot ko. Hindi pa yata handa ang puso ko. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay ibang-iba sa LA. Siksikang mga gusali, magulong mga kalsada, at mga signboard sa Tagalog ay bago sa aking paningin. Ang studio ay nasa isang maliit na gusali sa labas ng sentro ng Quezon City. Wala itong elevator kaya bumaba kami sa hagdanan. Pagbukas ko ng pinto, mas simple pa ito sa inaasahan ko. 10 computer at ilang mesa lang ang laman. Kasinlaki lang ito ng banyo sa isang studio sa Hollywood. Tumayo ang mga miyembro ng team at bumati. Lahat sila ay bata. Mukhang nasa huling bahagi sila ng kanilang 20s hanggang unang bahagi ng 30s. Si Direktor Miguel lang ang marunong mag-Ingles. Ngumiti sila ng alanganin at yumuko. Alanganin din ako, ngunit sinubukan kong huwag ipahalata. Sa unang araw pa lang, nagsimula na ang problema. Sinubukan kong magtrabaho sa aking paraan. This workflow is inefficient. To reduce rendering time, you should do this. Asset management should be done with this system. Hindi naintindihan ng team ang sinasabi ko
At kahit isinalin ito ni Direktor Miguel, wala ring nangyari. Oras na ng tanghalian. Lalabas sana ako para kumain mag-isa, ngunit hinawakan ng isang miyembro ng team ang braso ko. Kain tayo. Sama ka, sabi niya habang kumakaway. Mukhang gusto niya akong sumama. Sa isang maliit na karinderya, umorder kami ng sinigang. Sobrang asim kaya nakatatlong baso ako ng tubig. Pero kakaiba, patuloy ko itong kinain. Patuloy akong namuna. Ganito dapat, ganyan dapat. Maya-maya, mahinahon na nagsalita si Direktor Miguel. Direk, dito po, nagsisimula kami sa kamay-kamay. Isa-isa naming ginagawa. Matagal, pero iyon ang paraan namin. Hindi ko maintindihan. Bakit nila pinahihirapan ang kanilang sarili? Bakit mano-mano ang ginagawa nila, gayong pwede namang i-automate? Naiinis ako. Ngunit sa mga mata ni Direktor Miguel, mayroong katiyakan. Ramdam ko ang kanyang paniniwala sa kanyang paraan. Lampas na ng 8:00 ng gabi, ngunit walang umuuwi. Lahat sila ay nakatuon sa kanilang trabaho. Bandang 9:00, tumayo si Direktor Miguel. Coffee time, sabi niya. Siya mismo ang nagtimpla ng train, one na kape, at ipinamahagi sa lahat. Inabutan din niya ako ng isang tasa. Ang matamis at malapot na lasa ay kakaibang masarap. Mas masarap pa kaysa sa mamahaling kape na iniinom ko sa Hollywood. Nagtatawanan at nagkukuwentuhan ang team habang umiinom ng kape. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, ngunit ramdam ko ang saya para silang isang pamilya. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, tumayo ulit si Direktor Miguel. Sa pagkakataong ito, lumabas siya at bumalik pagkatapos ng 30 minuto na may dalang plastic bag. Lugaw. Galing sa isang 24 oras na lugawan. Itinigil ng lahat ang kanilang trabaho at umupo sa sahig para kumain. Unang beses kong matikman ang pagkaing iyon, ngunit masarap. Uminit ang aking tiyan. Isang miyembro ng team ang nag-abot sa akin ng tokwat baboy at ngumiti. Hindi kami nagkakaintindihan sa salita, ngunit nagkakaintindihan kami sa puso. Hindi ko namalayang nakangiti na pala ako. Natapos ang trabaho ng 2:00 ng madaling araw. Inihatid ako ni Direktor Miguel sa aking tinutuluyan. Sa sasakyan, sinabi niya, "Salamat po sa pagod ninyo ngayon. Alam kong bago sa inyo ang aming paraan, pero sana po maghintay kayo ng kaunti." Tumango ako. Mayroon akong nararamdaman. Isang buwan ang lumipas. Hindi pa rin ako lubusang naka-adjust sa paraan ng mga Pilipino, ngunit unti-unti akong nagbabago. Araw-araw akong kumakain ng sinigang, umiinom ng train, one na kape, at nagtatrabaho hanggang gabi. Hindi kami gaanong nagkakaintindihan ng mga kasama ko sa salita, pero komportable ako sa kanila. Isang araw, isang malaking problema ang nangyari. Tumakbo ako palabas na nakapajama. Sumakay ako ng taxi at nagmamadaling pumunta sa lokasyon. Pagdating ko, kalahati na ng set ang nasunog. Ito ay isang set na ginagaya ang isang palasyo noong panahon ng Kastila, ngunit naging abo na ito. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng team. Lahat ay may itsura ng pagkadismaya. 6 na buwan ng pagsisikap ay nawala sa isang iglap, nawalan ako ng pag-asa. Kung sa Hollywood ito nangyari, kukunin lang namin ang insurance at itatayo ulit, ngunit dito, wala kaming ganoong kakayahan. Hindi rin namin maaaring iurong ang schedule ng shooting. May kontrata na kami sa mga artista. Akala ko, tapos na ang lahat, ngunit iba ang reaksyon ni Direktor Miguel. Saglit siyang nagpakita ng gulat, ngunit agad niyang tinipon ang team. At sinabi niya, "Oh, dito na tayo magsisimula. Ipakita natin sa kanila kung ano talaga ang kaya nating gawin." Nagbago ang tingin ng mga miyembro ng team. Una, nagsimula silang maghanap ng mga pwedeng gamitin mula sa mga nasunog na parte. Mga haliging kalahati lang ang nasunog, mga pader na umitim, at mga bubong na may natirang bahagi, walang tapon. Biglang nagsalita si Direktor Miguel. "Paano kung baguhin natin ang kwento? Gawin nating isang palasyo na wasak pagkatapos ng giyera." Noong una, akala ko ay imposible, hindi madaling baguhin ang script. Ngunit habang iniisip ko, mukhang posible. Mas magiging dramatiko pa nga. Nagmungkahi ako.
Paano kung dagdagan natin ng CG effects ang mga nasusunog na labi? Sa kaunting effects, makakalikha tayo ng matinding emosyon. Naghiyawan ng team, agad kaming nagsimulang magtrabaho. Magdamag kaming gumawa ulit ng storyboard at nagsimula sa CG. Ginamit ko ang lahat ng aking nalalaman na teknolohiya. Ngunit hindi sa paraang Hollywood, kundi sa paraang Pilipino. Hindi mabilis, kundi masinsinan. Hindi magarbo, kundi nakaaantig. 2 araw pagkatapos, nagsimula ang shooting. Sa nasunog na set, may kakaiba akong naramdaman. Isang wasak na kagandahan, maging ang mga artista ay nadala sa bunigi, kaya nagbago ang kanilang pag-arte. Lumabas ang tunay na emosyon. Totoo ang kanilang mga luha, at totoo ang kanilang galit. Pagkatapos ng shooting, habang tinitingnan namin sa monitor, kinilabutan ako. Mas maganda pa ito kaysa sa orihinal na plano. Ang eksena ng mga nagmamahalang nagkikita sa nasunog na palasyo ay nakakadurog ng puso. Minimal lang ang CG effects, ngunit ang emosyon ay nasa sukdulan. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng selebrasyon. Sa isang maliit na ihawan, kumain kami ng inihaw na liempo. Inabutan ako ni Direktor Miguel ng San Miguel Beer at sinabi, "Salamat sa inyo. Direk, ginawa ninyong oportunidad ang krisis." Umiling ako. "Hindi. Kayo ang gumawa nito." Bigla akong naiyak. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko mapigilan. Nagulat ang team at napatingin sa akin. Habang umiiyak, sinabi ko, "Salamat. Maraming salamat. Natagpuan ko sa inyo ang nawala sa akin." Ang emosyon at ang mga tao. Tinapik ni Direktor Miguel ang balikat ko. Lumapit din ang ibang mga miyembro ng team para aluin ako. Hindi kami nagkakaintindihan sa salita, ngunit nagkakaintindihan kami sa puso. Naramdaman ko sa araw na iyon na nagkaroon ako ng tunay na mga kasamahan sa unang pagkakataon. Isang damdamin na hindi ko naramdaman sa 30 taon ko sa Hollywood. Ang bunso sa team, si Gio, ay nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "You are legend. But now, you are pamilya. Isa kang alamat, pero ngayon, pamilya ka na namin." Umiyak ako habang nakangiti. Oo, pamilya. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Mula noon, lubusan akong nagbago. Hindi na ako nagtuturo mula sa itaas. Nakikipagtulungan na ako sa tabi nila. Ibinabahagi ko ang aking kaalaman. Ngunit hindi ko ipinipilit. Iginagalang ko ang kanilang paraan at idinadagdag ang aking karanasan. Nagsimulang magkaroon ng synergy. Lalo akong humanga sa kanilang diwa ng diskarte. Kapag may problema, agad silang naghahanap ng solusyon. Hindi sila nagrereklamo o nagsisisihan. Lahat sila ay nagkakaisa. Madaling araw man o weekend, walang problema. Mayroon silang pride na hindi lang sila gumagawa ng trabaho, kundi ng isang obra. Naging katulad din nila ako. Pagkatapos ng trabaho sa madaling araw, sabay-sabay kaming kumakain ng goto. Tuwing weekend, umaakyat kami ng bundok kasama ang team. Mahirap noong una, ngunit nang marating namin ang tuktok at tanawin ng Maynila, gumaan ang pakiramdam ko. Isang kalayaan na hindi ko naramdaman sa LA. Isang araw, tinanong ako ni Director Miguel, "Direk, bakit po kayo gumagawa ng pelikula?" Nagulat ako sa biglaang tanong. Matagal na pala akong hindi nagtatanong sa sarili ko ng ganoong klaseng fundamental na tanong. Matagal akong nag-isip bago sumagot. Hindi ko alam. Ngayon pa lang ako nagsisimulang hanapin ang sagot. Ngumiti si Direktor Miguel at sinabi, "Gumagawa ako ng pelikula dahil gusto kong patawanin at paiyakin ang mga tao. Simple lang, pero iyon ang pinakamahirap na gawin. Ang teknolohiya ay isang kasangkapan lang. Ang mahalaga ay ang maiparating ang puso mo." Sa mga salitang iyon, nagkaroon ako ng malaking realisasyon. Habang nagpapatuloy ang trabaho, lalo akong napalapit sa paraang Pilipino, ang mano-manong paggawa ay hindi na parang hindi epektibo. Sa halip, sa prosesong iyon, lumalim ang pagmamahal ko sa obra. Kapag bawat pixel ay may kasamang puso, iba ang nagiging resulta. Lalo akong humanga sa kanilang paraan ng pagtutulungan. Walang herarkiya, maging ang ideya ng bunso ay sineseryoso at agad na ina-adapt kung maganda.
walang pride na nasasaktan. Ang tanging mahalaga ay ang pinakamahusay na desisyon para sa obra. Ibinaba ko na rin ng tuluyan ang aking pride. 2 buwan ang lumipas. Naging ganap na akong bahagi ng team. Sa umaga, masaya akong binabati ng mga kasama ko. Sa tanghalian, sabay-sabay kaming kumakain ng sinigang. Sa gabi, nag-enjoy kami sa chicken at beer para tapusin ang araw. Masaya ako. Tunay na masaya. Nagkaroon kami ng espesyal na ugnayan ni Direktor Miguel. Tunay niya akong iginagalang. Kinikilala niya ang aking karanasan at kaalaman, habang nagbibigay din ng bagong pananaw. Dahil sa kanya, natuklasan ko ulit ang saya ng pagkatuto, ang edad ay isang numero lamang. Isang gabi, habang umiinom ako ng wine sa aking tinutuluyan, bigla kong naalala si Sofia. 3 buwan na pala kaming hindi nag-uusap. Naisip kong tawagan siya, ngunit wala akong lakas ng loob. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, tinanong ako ni Direktor Miguel. Hindi niyo po ba namimiss ang pamilya ninyo? Muntik na akong maiyak. Namimiss ko sila. Sobrang miss ko na ang anak ko, sabi ko. Kung ganoon po, tawagan niyo siya. Laksan niyo po ang loob niyo. Nakakuha ako ng lakas mula sa mga salita ni Direktor Miguel. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Sofia. Mahaba ang ringing. Kinakabahan ako na baka hindi niya sagutin. Sa ika-5 ring, narinig ko ang boses ng aking anak. Hello? Malamig, ngunit nagpapasalamat ako na sinagot niya. Sofia, ako to, si Mama. Nanginginig kong sinabi. Matagal na katahimikan. Maya-maya, nagtanong si Sofia. Ma, nasaan ka ngayon? Nasa Pilipinas ako. Gumagawa ng pelikula. Pero iba na ngayon. Kasama ko ang mga mabubuting tao. Iba ang boses mo, Ma. Sabi ni Sofia. Mukha kang masaya. Matagal na kitang hindi narinig na ganyang kasaya. Pinigilan ko ang aking luha at sinabi, patawarin mo ako, Sofia. Naging masamang ina ako. Pero ngayon, sinusubukan kong magbago. Lumambot ang boses ni Sofia. Gusto kong mapanood yang pelikulang ginagawa mo sa Pilipinas. Kailan matatapos? Sa susunod na buwan. Kung ganoon, pupunta ako dyan. Gusto kong makita kung anong klaseng mga tao ang kasama mo. Talaga? Pupunta ka talaga? Oo naman. Anak mo ako, di ba? Pagkababa ng telepono, matagal akong umiyak. Luha ng kaligayahan. Pinatawad na ako ng anak ko at pupunta siya para makita ako. Agad kong ibinalita ito sa team. Lahat sila ay masaya na, parang para sa kanila ang balita. Sinabi nilang maghanda kami, sabi ni Direktor Miguel. Pagdating ng anak ninyo, ihahanda namin ang pinakamagandang welcome party. Kailangan nating ipakita sa kanya ang pusong Pinoy. Sumang-ayon ang iba at masayang nag-usap kung ano ang ihahanda. 2 linggo bago dumating si Sofia, mas lalo akong nagsipag. Kailangan kong tapusin ang obra na ipapakita ko sa aking anak. Gusto kong patunayan na nagbago na talaga ako. Araw-araw akong nagtatrabaho hanggang madaling araw, ngunit hindi ako napapagod. Ganoon din ang team. Dahil darating ang anak ko, mas lalo silang nagsipag. Kailangan daw naming gumawa ng pinakamagandang resulta, kaya nagpupuyat sila. Sa wakas, malapit nang matapos ang obra. Ang huling rendering na lang ang natitira. Habang pinapanood namin ang video sa monitor, lahat kami ay naantig. Maganda. Perpekto sa teknikal na aspeto at puno ng emosyon. Ito ang milagrong sabay-sabay naming nilikha. Sa araw ng pagdating ni Sofia, maaga akong nagising. Kinakabahan ako. 1 taon na kaming hindi nagkikita ng maayos. Papunta sa airport, sinamahan ako ni Direktor Miguel at ilang miyembro ng team. Nakasuot pa sila ng formal. Naantig ako. Nang lumabas si Sofia sa gate, kumabog ang dibdib ko. Ang maganda ko pa ring anak. Noong una, ay alanganin kaming nagbatian, ngunit si Sofia ang unang yumakap sa akin. Ma, I missed you. Sa isang salitang iyon, muli akong naiyak. Sa sasakyan papuntang studio, walang tigil sa pagtingin sa labas ng bintana si Sofia. Sabi niya,
Ang sigla talaga ng Maynila at mukhang nag-e-enjoy siya. Si Direktor Miguel, sa kanyang pautal-utal na Ingles, ay nakipag-usap kay Sofia at agad silang naging malapit. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong komportable ang anak ko. Pagdating namin sa studio, lahat ng miyembro ng team ay nandoon. May banner pa silang inihanda. Welcome, Sofia. Nakasulat sa Ingles. Sa mesa, puno ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Kimchi, japchae, bulgogi, tetokbokki. Napalitan ito ng lumpia, pansit, adobo, at lechon. Maingat nilang inihanda na antig si Sofia. Ma, ang babait ng mga taong ito, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong welcome. Buong pagmamalaki kong sinabi, pamilya ko sila. Tunay na pamilya. Tumango si Sofia at ngumiti. Pagkatapos kumain, ipinakita namin ang pelikula. May kaunti pang post-production na kailangang gawin, ngunit sapat na para ma-appreciate. Ito ay isang fantasy romance na nangyayari sa isang nasunog na palasyo. Sa loob ng 90 minuto, hindi inalis ni Sofia ang kanyang tingin. Nang matapos ang pelikula, may luha sa mga mata ni Sofia. Ma, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Hindi ako makapaniwala. Ngayon lang ako nakapanood ng ganito kagandang pelikula. Ang galing ng teknolohiya, pero higit sa lahat, buhay na buhay ang emosyon. Ito ba yung hinahanap mo? Oo, sagot ko. Itinuro nila ito sa akin, na may mas mahalaga pa kaysa sa teknolohiya, na ang nakakaantig sa puso ng tao ay hindi specs, kundi katapatan. Tumingin si Sofia sa mga miyembro ng team at sinabi, "Salamat po. Salamat sa pagbabago ninyo sa aking ina." Nang gabing iyon, sa selebrasyon, naging ganap na parte ng team si Sofia. Nag-cheer siya sa pautal-utal na Tagalog at kumanta ng OPM sa karaoke. Itinuring siya ng team na parang kapatid. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, sasabog na yata ang puso ko sa saya. Isang linggo si Sofia sa Pilipinas. Sa araw, pinapanood niya ang trabaho sa studio at sa gabi, namamasyal kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Naghahalin-hinan ang team sa pagiging tour guide, Intramuros, Mall of Asia, Tagaytay. Sinubukan nilang ipakita ang lahat ng maganda sa Pilipinas. Sa araw ng kanyang pag-alis, sinabi ni Sofia sa akin, "Ma, gusto ko ring magtrabaho dito. Gusto kong gumawa ng pelikula kasama ang mga taong ito." Seryoso ka? Nagulat ako, ngunit masaya. Sige, sabay tayo. Maging pamilya tayo. Magsimula tayo ulit bilang isang tunay na pamilya. Pagkaalis ni Sofia, natapos ang post-production ng pelikula. Maliit lang ang domestic release, ngunit kumalat ang balita. Lalo na sa mga international film festivals. Napansin ito, dumating ang mga imbitasyon mula sa mga malalaking film festival at isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang malaking distributor ang nag-alok ng exclusive worldwide streaming deal at sa isang napakagandang kondisyon, ang aming maliit na pelikula ay lalabas sa buong mundo. Nagyakapan kami at umiyak. Nagawa natin. Nang ilabas ang pelikula, naging explosive ang reaksyon. Sa unang linggo, pumasok ito sa top 10 sa buong mundo at nanatili sa number 1 sa loob ng isang buwan. Pinuri ito ng mga kritiko bilang ang pagtuklas ng taon, lalo na ang papuri sa special effects. Paano raw nagawa ang ganitong kalidad sa ganitong kaliit na budget? Tumawag ang Hollywood, nagsimula na naman akong hanapin ng mga production company, ngunit tinanggihan ko silang lahat. Sa halip, nag-alok ako kay Direktor Miguel, magsama tayong magtayo ng kumpanya. Isang bagong uri ng production company na mag-uugnay sa Pilipinas at Amerika. Ang pangalan ng kumpanya ay Puso Bridge. Nangangahulugang nag-uugnay ng teknolohiya at emosyon. Kami ni Direktor Miguel ang naging co-CEOs at lahat ng miyembro ng team ay sumali. Bumalik din si Sofia mula sa LA at sumali bilang producer. Nagsimula ang aming ikalawang proyekto. Sa pagkakataong ito, isang obra na para sa buong mundo mula sa simula. Isang fantasy action na modernong interpretasyon ng isang tradisyonal na alamat ng Pilipinas. Lumaki ang budget, ngunit hindi nagbago ang aming paraan.
Mano-mano pa rin kami at sabay-sabay kumakain. Sa loob ng 6 na buwan ng produksyon, naging tunay kaming pamilya. Bumabati kami sa isa't isa tuwing umaga at sabay na tumatawa habang kumakain ng tanghalian. Nagtutulungan kami kapag nag-overtime at namamasyal kami tuwing weekend. Walang hangganan sa pagitan ng trabaho at buhay, ngunit mas gusto namin iyon. Ang natapos na pelikula ay higit pa sa inaasahan. Naimbitahan ito sa official competition ng Cannes Film Festival. Nang lumakad kami sa red carpet, sabay-sabay kaming lahat. Nakasuot ako ng Filipiniana at ganoon din si Sofia. Isang imahe na sumisimbolo sa Pilipinas, Amerika at pamilya. Nang matapos ang screening, 10 minutong standing ovation ang sumalubong sa amin. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mikropono. Kinakabahan ako, ngunit buong tapang akong nagsalita. Ang pelikulang ito ay bunga ng pagtutulungan na lampas sa hangganan ng mga bansa. Ito ay bunga ng pagsasama ng teknolohiya at emosyon, ng silangan at kanluran, at higit sa lahat, ng mga taong nagtagpo. Ang aming pelikula ay nominado para sa Best Picture, Best Director, at Best Visual Effects. Sa araw ng seremonya, mas nangingibabaw ang pananabik kaysa sa kaba. Manalo man kami o hindi, nakuha ko na ang lahat. Oras na para sa anunsyo ng Best Visual Effects. Binuksan ng presenter ang sobre at tinawag ang aming pangalan. Hindi ako makapaniwala. Umakyat kami ni Direktor Miguel sa entablado. Kinuha ko ang tropeo at tumayo sa harap ng mikropono. Ang parangal na ito ay hindi sa akin, malinaw kong sinabi. Ito ay isang parangal para sa pusong Pinoy at diwa ng bayanihan na ginawang posible ang imposible. Ang obrang ito na hindi makukumpleto ng teknolohiya lamang ay isang milagrong nilikha ng puso ng mga tao. Itinutok ng kamera ang aming team sa audience. Lahat sila ay nakatayo at naghihiyawan. Umiiyak si Sofia habang pumapalakpak at nagyayakapan ng iba. Mula sa entablado, tinitingnan ko sila at naisip. Ito ang tunay na tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, sa after party, maraming lumapit sa akin. Tinatanong kung paano ko nagawa ang ganoong obra, kung ano ang sikreto. Ngumiti ako at sumagot. Walang sikreto. Ituring mo lang na pamilya ang mga kasama mo at ilagay ang iyong buong puso sa iyong ginagawa. Hindi na ako ang nagyayelong reyna. Hindi na ako isang malamig na makina. Naging isang taong may mainit na puso ako. Isang masayang direktor na nagtatrabaho kasama ang mga tunay na kasamahan. Itong bagong buhay na natagpuan ko sa kalagitnaan ng aking 50s, mahal na mahal ko ito. Tuwing umaga, pagdating ko sa studio, masaya akong binabati ng team, fighting tayo ngayon. Sabi nila, para palakasin ang loob ng isa't isa. Sa tanghalian, kumakain kami ng sinigang habang nagkukuwentuhan at sa gabi, tinatapos namin ang araw sa chicken at beer. Isang ordinaryo, ngunit espesyal na buhay. Si Sofia ay ganap nang naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Magaling na siyang magtagalog at marunong nang gumawa ng adobo. Higit sa lahat, mukha siyang masaya. Ang makita ang aking anak na tinutupad ang kanyang pangarap habang kasama ako ay ang aking pinakamalaking kaligayahan. Patuloy kaming gagawa ng mga pelikula, hindi mas malaki at mas magarbo, kundi mas mainit at mas nakaaantig. Gagawa kami ng mga pelikulang may puso kung saan nagkakasundo ang teknolohiya at emosyon. Dahil iyon ang sagot na aming natagpuan. Araw-araw akong nagpapasalamat sa Pilipinas, kay Direktor Miguel at sa aming team, na nagbigay sa akin ng bagong buhay, at sa aking anak na si Sofia, na muli kong nakasama. Ang lahat ng ito ay parang isang himala. Ang aking pangalawang buhay, na nagsimula sa edad na 50, ay tunay na isang flower road. Gusto kong patuloy na lakarin ang daang ito, kasama ang mga taong mahal ko.